Alam mo ba ang storya ng McDo? Siyempre, pag sinabi McDo, isa sa pinakamabilis na delivery at pinakamabilis na magluto o mag-serve ng pagkain sa mga tao. Baka tanungin naman ng mga tao, magkano binayad siya ng McDo para naman pag-usapan natin ng McDo? Lalo na't unang episode na yan. Niwala kayo sa hindi. Kahit nga Big Mac sauce, hindi nga ako binigyan. Nagumpisa ang storya ng McDo noong 30s, last century. Dalawang magkapatid, Richard McDonald at si Maurice McDonald. Taga New Hampshire sila at pumunta sa Hollywood, California. Pero nung bata pa sila, hindi sila makapaniwala, nandito ba tayo sa Hollywood? Siyempre, we're chasing dreams. Siyempre, hindi doon sila nag-umpisa na magsabi na, maggawa tayo ng hamburger. Siyempre, hindi doon. Doon, nag-umpisa silang gumawa ng motion graphics. Kumbaga, cartoons. Pero sa panaginip ng dalawang magkapatid, yun ang gawin nila, motion graphics. Yung tatay naman nang sabi, gusto kong habulin yung pangarap ko, magbenta ng burgers. At saka, ng french fries. Pero hindi niya akalain, yung paggawa niya ng burger na yun, doon mag-uumpisa. Manibago ang business ng burger sa buong mundo. Siyempre, noong 1947, lumaki na yung burger joint niya. As in, lumaki na. Pero nung nakita nung magkapatid na, actually, lumalaki naman yung burgeran ng tatay natin, doon na lang tayo, tulungan na lang natin siya sa business na yun. Kaysa mag-drawing tayo na mag-drawing dito ng cartoons. Siyempre, nung World War II, doon nag-umpisa manibago ang pagtingin ng mga tao sa pagkain. Gusto nila mabilis na lahat. Hindi katulad noon na gusto lahat kumain sa bahay. Karamihan ng mga tao gusto nila kumain sa labas. Sa park, sa garden, kung saan-saan, sa parkingan. Pero yung magkapatid, gusto nila i-target yung mga kabataan. Kasi ang kabataan, gusto lang mabilis lahat. Siyempre, yung mga youth, ang tinatarget nila, yun yung mga kabataan. Pag nagpa-park sila, may darating na waitress, naka-rollerblade, hihingin, tatanungin sa kanila kung anong gusto nilang orderin. Pagka nakapag-order na sila, babalik ulit sa loob, wala pang mga 10 minutes, babalik ulit sa labas at iabot yung pagkain nila sa sasakyan nila habang nakaupo lang sila doon. Siyempre, sa panahon noon, bago lang sa kanila yung waitress pupunta sa parkingan, kukunin yung order, babalik ulit sa loob para balik yung pagkain sa kanila sa labas. Siyempre noon, yung magkapatid, chinek nila kung ano yung mabenta sa kanila. Ang nahalata nila, ang mas mabenta sa kanila, yung mga burger, french fries, yung 25 cents noon. Tinanggal nila lahat ng nasa menu. Ang iniwan lang nila, 6. Burger and cheeseburger ang best seller nila noon. Yun lang, dalawang yun. Nalitan nila yung juice ng milkshake. Uso sa US yung ganun. Milkshake, ititerno sa hamburger. Siyempre, ang pinakasikat sa kanila, yung french fries nila. Diba yung iba katulad sa atin? Talagang sasadyain pang McDo para lang sa french fries nila. Pero napag-isip-isip pa rin ng magkapatid na parang may kulang pa. May kailangan pa tayong i-improve. May kailangan pa tayong gawin para talagang mabenta. So, improve natin yung oras ng paggawa ng burger. So, imbis na isa lang ang gagawa, 5 ang paggagawin natin ng isang burger. Paano yun? 5 tapos isang burger? Pero napapaisip kayo. 5 minuto paggawa ng isang burger. So, kung 5 tao, i-divide mo yun, magiging 1 minuto bawat isang tao. Tulad nun, 5 lang kailangan mo. Yung isa, may-ari nung tinapay. Yung isa naman, tagagawa ng karne, yung burger. Yung isa, tagahawak ng ketchup. Yung isa naman, para sa pickles. Tapos yung isa, taga-sarado ng tinapay. Siyempre, para makatulong yun sa bilis, kailangan ayusin din nila yung kusina nila. Sa paano nila inayos yun? Napakagaling. Ang tawag sa system na yun is speedy. Design nila ng ganon, pumunta sila sa park dati. Noong unang panahon, pumunta yung dalawang magkapatid, kasama niya yung 5 nilang chef. Tapos nandun sila sa park. Tapos, sinusulat nila sa ilalim o sa lupa yung design ng kusina nila. Para pagka iikot sila, hindi nila nababangga yung isa't isa habang nagluluto o naggagawa ng burger o naggagawa ng milkshake yung isa, yung para hindi sila nagbabanggaan. Tsaka isa pa,
Sa sistema na speedy, hindi mo kailangan maging magaling talaga. Ang kailangan mo lang mabilis sa pag-ikot at pag-abot ng bagay na hawak mo sa kabilang tao. Napakarami lang na employee na tao noon. Lalo na yung mga medyo may edad na nasa cashier sila. Pero may problema lang sa sistema na yon, iisa lang. Ano yung problema na yon? May mga tao pa rin naghihintay sa labas, nagbobosina. Nagbabaka sakali na baka lumabas ulit yung waiter or waitress para kunin order nila. Pero siyempre, karamihan ng mga tao na ngayon na nasa labas noon ay nasa loob na ngayon ng kusina. Meron silang tinatawag noon na help yourself system para sa mga customer nila. Yung help yourself system is pupunta yung customer mismo sa cashier, hihingin yung order nila. At the same time, iaabot na sa kanila. Siyempre, yung iba, pupunta ngayon doon. Ay nakakala nila, siyempre marami silang mga binibenta doon. Pero ang talagang binibenta nila is burger, tsaka fries, tapos milkshake. Yun lang. Yun lang yung buong menu nila. At saka hindi naman nila papalitin yung sistema na yung gawa ng talagang tinatarget nila is kabataan. Kaya kung pupunta ka ngayon sa labas, kung makikita mo, karamihan ng kabataan, anong kinakain nila is burger. Pero gawa ng high quality ang burger nila at low yung presyo ng pagbenta nila, maraming customer yung McDonald's. Hindi mo naman kailangan maghintay ng 30 minutes or 15 minutes para ibigay sa yung burger mo. Katulad nga sinabi nila, fast food. Diba? So, sa sobrang bilis, mabilis din yung pasok ng pera sa kanila. Mabilis din ang labas ng karne sa kanila o ng burger nila. Siyempre, isa rin sa sistema nila, pagka may binenta sila sa inyo, nakalagay sa plastic container. Katulad ng burger, nakalagay sa parcel. Pagkatapos mong kainin, tatapon mo lang yun. Hindi mo na kailangan ibalik sa restaurant. Siyempre, ngayon naman, ang gustong-gusto nilang paayusin or pabilisin, yung paggawa nila ng milkshake. May kakilala sila nagbebenta ng milkshake machine para sa 1 minuto, kunwari, nakakagawa ng 4 na milkshake yung machine na yun. Yun ay si Ray Kroc. Tanda na tanda mo ang pangalan na to. Kasi itong pangalan na to o itong taong to ay pinaka-importante sa kanilang lahat sa mga pinag-usapan natin ngayong araw na to at pag-uusapan pa lang natin ang buong araw na to. Ladies and gentlemen, si Ray Kroc ay isa sa PRO na nagtrabaho sa Prince Castle sa US. Ang trabaho niya is magbenta ng milkshake machine sa buong US. Kahit nasan ka pupuntahan ka niya. I-demonstrate niya kung ano yung milkshake machine na binibenta niya. Kung una, may 2 lang silang machine noon, yung 2 magkapatid. Meron silang 2 milkshake machine na binili dati sa Prince Castle. So ngayon, nagpapa-order sila ng 8 na machine. Pero si Ray Kroc, nagulat kasi gawa ng wala namang nabibili talaga sa kanya. Wala rin siyang mabentahan talaga nung panahon na yon at nahihirapan talaga siya magbenta. At syempre, nung unang panahon, kung isipin mo, ang pagbenta nun ng isang machine, may porsyento ka lang na makukuha. Wala pang sahod ng mga unang panahon na yon. May bagay na na-amaze si Ray Kroc dun sa restaurant nila sa McDonald's. Sa tingin mo ba, yun yung bilis, yung quality, o yung presyo? Hindi. Ni isa doon, wala. Biruin mo, may bibilhin na 8 milkshake machine yung McDonald's restaurant. May kababalaghan na nangyayari doon. Kailangan ko malaman kung ano yun. Siyempre, nag-drive siya. Kung nasan man siya, papunta ng San Bernardino at nakita nga niya yung restaurant na fall in love in first sight si Ray Kroc sa restaurant mismo. Siyempre, nakita ngayon ni Ray Kroc. Napakaganda ng chemistry sa loob ng kusina. Napakabilis nilang kumilos. Napakabilis nilang magbigay ng pagkain. Ang bilis din nila kumuha ng order. Love at first sight siya. Siyempre, doon nag-umpisa pumasok sa mundo ng food industry si Ray Kroc. Hindi siya katulad ng 2 magkapatid. Yung 2 magkapatid gusto na lang magbenta ng burger ngayon, matulog, kumuha ng pera the same day. Yun lang. Ray Kroc, hindi. Ray Kroc nag-iisip 20 years in advance, 50 years in advance, 100 years in advance. Wag naman sana. Pag namatay na siya, meron pang kasunod yung empire na ginagawa nila. Siyempre, iniisip mo ngayon, ang sinabi ni Ray Kroc, gusto niyang i-franchise ang McDo. Hindi. Ang iniisip niya, paramihin ng McDonald's kasi gusto niya magbenta ng milkshake machine. So, siyempre, sabi ni Ray Kroc, tara, kain tayo sa labas.
may pag-uusapan lang tayo. Kakain pa tayo sa labas, sabi ng dalawang magkapatid. Meron naman tayong sariling restaurant. Hindi, pag-uusapan natin kung paano natin palakihin ang restaurant. Paano natin pararamihin ang restaurant natin. Siyempre, yung dalawang magkapatid, ayaw nilang paramihin yung restaurant nila. Gawa ng sasakit yung ulo nila, marami silang pag-iisipin. Ang sabi naman ni Ray Kroc, hindi nyo na kailangan pag-iisipan pa yung mga ganyan. Ako ang hahawak ng mga yan. At siyempre, para kay Ray Kroc, isang word lang ang sinabi niya para papayagin yung magkapatid. At yung word na yon hanggang ngayon, nagpapapasok sa buong mundo ng trilyones na dolyar. Yun ay yung franchising. Siyempre, yung dalawang magkapatid, ayaw pa rin nila gawa ng dati, meron nga nag-franchise sa kanila sa Arizona at saka sa Phoenix, sa US. Pero hindi nakikinig sa sinasabi nila. Hindi standard yung menu. Kumbaga, pinapapalitan pa rin nila. Kasi ayaw nga nilang papalitan kasi nga, kung ano yung binibenta sa isang lugar, ganun lang dapat din sa kabila. Siyempre, natakot si Ray kasi yung dalawang magkapatid, ayaw na nila. Gusto nila, hanggang dun lang sila. Yun na yung comfort zone nila. Hindi niya na mapilit. Siyempre, natatakot din si Ray Kroc kasi nga, wala silang ambisyon na palakihin pa ang restaurant nila. Pero at the same time, wala rin siyang mabentang milkshake machine. Yun nga, ang goal niya, magbenta more o magbenta pa ng mas maraming milkshake machine. Siyempre, si Ray Kroc, tinatanong niya ngayon sa dalawang magkapatid, bakit hindi kayo maghanap ng tao na mapagkakatiwalaan nyo talaga na bantayin o pagbabantayan ng mga nagpa-franchise sa inyo? Ang sagot naman dalawang kapatid, sino naman tanga na hawak ng mga franchisee sa amin? Sino magbabantay ng mga yon? Sabi ni Ray Kroc, ako yung tangang yon. Siyempre, ako yung tanga na yon, siyempre mababa lang rin ang ibibigay nyo sa akin. Hindi ko naman kailangan ng malaking halaga para bantayan ko yung mga nagpa-franchise sa inyo. Siyempre, yun yung pinakamalaking deal sa buong mundo na nangyari sa mga restaurant. Si Ray Kroc ang magbabantay ng mga franchisee sa design, sa quality, sa menu. Babantayan niya lahat yun. Siyempre, ang kikitain lang ni Ray Kroc sa bawat isang franchisee sa buong taon is 1.9% ng kita ng restaurant. Pero, madidivide sa dalawa yon. Yung 1.9 na yon, 0.5 doon is mapupunta sa magkapatid na dalawa. Tapos yung 1.4 kay Ray Kroc yun, since mas masakit sa ulo niya nagbabantay. Wala naman rin silang gagawin, kundi yung pangalan din lang. 0.5 para dun sa pangalan. Siyempre, sa panahon noon, pag may nag-franchise, 1.9 lang yung kikitain niya, tapos mahahati pa, napaka-hassle para sa kanya na bantayin yung mga yun. Wala rin siyang sahod doon. Siyempre, si Uncle Ray Kroc ngayon, noong 1955, pumunta siya ng Chicago. Gusto niya magbukas ng McDo doon. Meron nga lang isang problema. Siyempre, sasabihin mo, ay, hindi gumagana yung milkshake machine. Hindi Hindi yun. Ang ginawa ng dalawang magkapatid is may pina-franchise sila sa Chicago, pero hindi siya. Biruin mo, nagbebenta siya ng milkshake machine. Sa bawat kita niya yon, iniipon niya para buksan niya yung restaurant nasa Chicago. Ang problema doon, may pinagbentahan pala sila na hindi naman sinabi rin sa kanya. Siyempre ngayon, pinapagawa niya kasi yung restaurant niya sa Chicago. Pinapaayos niya yung pintura, yung design, yung furniture doon, yung mga upuan. Pinapaayos niya lahat ng yon. Tapos, mababalitaan niya, pinagbentahan pala ng iba yung franchise ng Chicago sa dalawang magkapatid. Tinawagan niya ngayon yung dalawang magkapatid. Ang sagot naman sa kanya ng dalawang kapatid, ay, pasensya ka na, hindi ba namin nasabi sa'yo? Ganun talaga, wala tayong magagawa, business yan eh. So, anong ginawa ngayon ng dalawang kapatid? Sinaraduhan siya ng telepono. Pag-uwi ni Ray Kroc, may nakita siyang sulat galing sa magkapatid na McDonald's. Ang nakasulat doon, it's done. In Tagalog, tapos na. Siyempre, si Ray Kroc,
after mga ilang araw, siya pang humingi ng pasensya sa kanilang magkapatid at nagpadala ng konting mga regalo sa kanila. Tapos, after mga ilang araw pa after nun, nagbigay rin siya ng $25,000 para magpa-franchise ulit. At doon, naintindihan ni Ray Kroc na magaling yung dalawang magkapatid sa restaurant. Pero sa business mismo, pag lumabas na ng restaurant, wala na silang alam. Ang alam lang nila yung kusina, kung paano pabilisin yung mga tao sa loob, yung quality ng pagkain nila, at lahat ng yun, napakagaling nila. Bilib na bilib siya doon, syempre. Ang ginawa ni Ray Kroc, naghahanap siya ngayon ng mga franchisee ng McDonald's. Kapag walang nakakuha, dilipat na naman sa ibang tao. Magtatanong na naman siya ng ibang tao kung gusto na mag-franchise. Syempre, the more na marami silang franchise, the more na masakit ang ulo niya ngayon sa tagabantay o nagbabantay ng mga franchisee niya. Imagine mo McDonald's, pagpunta mo doon, nagbebenta biryani. Siyempre, hindi naman ganun. Sobrang galing ni Ray Kroc magpa-franchise. Nakapag-franchise siya ng 1,000 na branches noong 1960 sa US. Meron nga lang isang problema sa pagka-franchise niya. Karamihan ng gusto mag-franchise is wala silang pwesto, wala silang lupa na pwede nilang pagtayuan ng McDonald's. Siyempre, hindi lang si Ray Kroc ang nagtrabaho dyan. Kasama rin niya yung accountant manager niya, si Harry Sonneborn. Minsan, nakaupo silang dalawa, si Harry at saka si Ray Kroc. Tinanong ngayon ni Ray Kroc kay Harry, Harry, sa tingin mo, kailan kaya ako makapagtayo ng sarili kong empire? Ang sagot ni Harry, ni minsan, hindi ka yayaman o magkakaroon ng sarili mong empire sa 1.4 na kinikita taunan ng franchisee. At ang benta pa nila is 15 cents sa isang burger. Pero, yung mga tao na nakapag-franchise sa inyo, nagiging milyonaryo. Ikaw nga lang, hindi. Pero may advice ako sa iyo, Ray. Ito, lagi mong iisipin. Sabi ni Harry, ito ang solusyon dyan. Ang gawin mo, gumawa ka ng sarili mong kumpanya. Yung kumpanya na yon, bibili ng mga lupa kung saan-saan. Pag may nag-franchise sa'yo, yun ang mga lupang ibibigay mo sa kanya. Siyempre, una sa lahat, hindi mo kailangan bayaran yung lupa. Kasi pag may nagrenta, yun yung magbabayad ng lupa mo. Pangalawa, makikita mo, ibibuild na nila o gagawin na nila yung restaurant sa mismong lupa na yon. Imagine mo, pag may naggawa ng iba sa mga nasa menu or wala sa menu mo, pwede mong tanggalin yung rights ng McDonald's restaurant nila. Sa'yo na yung lupa. Nakabuild na rin yung building or yung restaurant mismo sa ibabaw ng lupa na yon. Iyo na lahat ng yon. Tanda mo, nandun na yung restaurant. So, ibig sabihin, nandun na rin mga equipment sa restaurant. Iyo na lahat ng yon. Sabi ni Harry kay Ray, biruin mo, magre-renta sa'yo, nasa lupa mo. Babayaran ka nun monthly. Meron din yung 1.4% na taunan na binibigay sa'yo dahil sa pangalang McDonald. Siyempre, sa ginawa ngayon ni Harry na sinabihan si Ray, pumayag ngayon si Ray at nagpagawa siya ng sarili niyang kumpanya. Ngayon, pag may nag-franchise sa kanila ng McDo, bibigyan niya ng listahan ng lupa kung saan sila pwede magpatayo ng McDo. Meron nga lang maliit na problema ngayon si Ray. Alam mo kung ano yon? Hindi yung milkshake na hindi gumagana, ha? Yun ay yung dalawang magkapatid na McDonald's. Kasi ayaw pa rin talaga nila na makisali sa sakit ng ulo na nangyayari kay Ray Kroc. Ang gusto pa rin nila, yung burger lang nila nakakabenta, nakahiga lang sila sa kama nila. So tinatanong ngayon ni Ray Kroc kung magkano pwedeng bilhin yung shares ng dalawang magkapatid. Yun is $2.8 million daw. Siyempre, nung panahon na yun, napakalaki nung 2.8 na yun. Pero, mas malaki ang ambisyon ni Ray Kroc. Siyempre, si Ray Kroc, oo nga, hindi ako ang nag-imbento ng burger or nagpabilis ng sistema ng burger o pagluto sa McDo. Pero, malaki ang ambisyon ko. Ang ambisyon ko, palakihin o paramihin ang McDo sa buong mundo. Siyempre, ngayon, binili na ni Ray Kroc yung shares ng McDo. Tinanong naman ng dalawang magkapatid, Ray, bakit McDonald's pa rin ang gusto mong ipangalan sa restaurant namin or sa restaurant mo? Bakit hindi mo na lang palitan ng
Ray or ng Crooks Restaurant? Ang sagot naman niya sa dalawang magkapatid is successful ang pangalan na yan. Para sa akin, swerte yung pangalan na yan. Actually, may kasabihan sa English. Ang kasabihan na yun is, do not change what is not broken. At dahil dyan, si Ray Kroc ang may-ari ng Golden Arches. At syempre, gawa na siya na may-ari na yun ng McDonald's. Meron siyang sariling konstitusyon. Yun ay pwede mong isummary sa 4 na salita. Isa doon is efficiency, calculability, predictability, at control. Siyempre, ngayon siya na may-ari ng McDo, tulad ng sinabi ko kanina, iniisip niya o tinanong niya sa sarili niya, sino ba talaga mga customer ko? Yung mga franchisee ba? Or yung mga customer na bumibili sa restaurant? Ang sagot doon is, hindi ito at hindi rin ito. Actually, ang customer niya, yun nabebentahan niya ng lupa. Siyempre, ngayon, iniisip pa rin niya kung paano pinalaki o paano palalakihin ang restaurant niya. Yun ay naghihingi siya ng opinion ng mga customers. Naghihingi siya ng opinion ng mga franchisee. Doon nag-umpisa yung Filet-O-Fish. Yun yung sandwich na isda. Doon rin nagsimula na magsabi na, baka naman pa pwede tayong maggawa ng drive-thru. Siyempre, yung ibang branches may drive-thru, yung iba wala. Alam mo ba yung Big Mac na pinakasikat sa McDo? Actually, nakapag-isip nun isa sa mga franchisee at hindi si mismong Ray Kroc. Pati yung sikat na Kids Meal or Happy Meal na tinatawag nila sa McDo, nag-umpisa rin sa franchisee. Biruin mo, pag pumunta ka ng McDo, isa sa mga ginagawa nila is kontrolin ang mga customer nila. Pero hindi ka nila kinakausap. Paano yun? Bigyan kita ng sample. Pag pumunta ka sa McDo, yung mga upuan nila, hindi komportable. Kasi, ang goal lang nun, pagkatapos mong kumain, 10 minuto, 15 minuto, saalis ka na kagad. Para kay Ray Kroc, isa sa mga importanteng bagay sa kanya is maturuan niya yung franchisee niya. Yung franchisee niya at saka lahat ng empleyado na nagtatrabaho sa McDo. Alam mo ba sa sobrang importante para sa kanya yan, nagpagawa sila o nagpagawa ang McDo or si Ray Kroc ng Hamburger University. Meron silang 9 na university sa buong mundo. Isa doon sa Moscow, Sao Paulo, sa Munich, Shanghai, Tokyo, at iba pa. Sa sobrang laki ng mga university nila, nakapag-graduate na ng 350,000 na estudyante. Siyempre, hindi ibig sabihin na nandun sila sa university para magluto ng burger. Yung Hamburger University, ang tinuturo sa kanila, business management, at iba pang marketing strategy, at iba-iba pang mga bagay na para palakihin ang McDo. Dahil dyan, mag-aral kayo sa Hamburger University. Hindi, biro lang. Ayan ang storya ng McDo at sana naman naintindihan natin lahat kung saan nag-umpisa o saan nagsimula ang McDo. At yan ang empire na pinasikat ni Ray Kroc na binili niya sa dalawang magkapatid na McDonald's. Sa ulitin ulit, iba naman ang pag-uusapan natin